Alam niyo, nagpalit ng ano yan, nagpalit ng direktor. Kasi yung Bakit? dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payag laban dito sa mag-asawang VP Sara at Mascarpio. Pati Nako, na kay Presidente Duterte, kay nako VP po, patay Sara, tayo kay dyan. Hanilet, kay Kitty Latcha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Naku naman, Okay. napakaganda nito. Wag ho yung ano ito. Ito talaga yung pag nagpaliwanag, maiintindihan mo talaga yung tunay na nangyayari. Okay ha, panoorin. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Giit ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? Ang ganito yun yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na ho yan ni Trililing. Yon. At Take note trililing kasi. Yari na naman yan, mapipiko na naman yan. Ididimanda na naman si Panelo. Tinawag akong trililing. Si Panelo nagtawag sa'yo ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas niya yan. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number one. Number two, nung nag-wave si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya. Take note ito yung i-google ninyo. Nilabas mismo ito ni Attorney Panelo kasi siyang abogado ni Pangulong Duterte at that time. Nilabas niya ito with certificate from BPI. Pinasisinungalingan yung sinasabi ni Trillanes.
And yet, here he go again. Di ba? Nagsasabing, totoo yun nun, totoo yun. Without the necessary document to support his claim. Kasi hindi pa pwedeng akusa ng akusa. Sabi nga di ba, it's easy to accuse but it is hard to prove certain accusations. Madaling mag-akusa Pwede ko nga sabihin na ikaw ang pumatay kay ganito. Pero kung wala akong na may pipresentang ebidensya, ito isang haka-haka. Ngunit tulad nga na sinabi ko sa inyo sa intro, ang manggalawang kasi ng NPA, which is hindi lang naman po NPA gumagawa niyan, ito'y prinsipyo sa propaganda. Pukpukin mo lang ng pukpukin yan. Sabi nga di Goebbels, di ba? Keep on saying the lies and one day people will accept it as the truth. Even it is a lie. So anong gagamitin? Mga pagdinig, hearing, o di kaya social media, mga bayarang vlogger, o di kaya mainstream media. Araw-araw yan, pupukpukin nila. Totoo yan. Ang daming pera si BP Sara. Yan ang pinalalabas sila ngayon. Paulit-ulit yan. Daming pera ni BP Sara Duterte. Daming ganire. Ang daming discrepancy, bla bla bla. Pero pag titingnan mo, di ba sabi nga the devil is on the detail. Pag titingnan mo yung mga pinipresenta nila, lahat ay walang katotohanan. Kasi if they really say that there is such millions account o millions of money in that certain account, bakit di mo patunayan at ilabas mo? Kumuha ka ng certification. How? You ask the court. Kasi remember, sabi nga ni Panelo dito, unless the impeachment court, kasi ang impeachment court, the Senate, unless a court issue a subpoena or on a certain account, hindi pwedeng ilabas yan. Di ba? Kaya yung kanyang akusasyon will remain accusation until proven. But again, by the use of the mainstream media, which is the paid supporter of the NPA, ang mga mainstream media, they will keep on repeating. Buti na lang there is SMNI to counter that lies. Kasi nga, sabi nga ng SMNI, truth matters. Yeah. SMNI lang, mapapagkatiwalaan nyo. Kaya nga nandun ang Banateros para talaga isiwalat ang katotohanan. Na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng sertifikasyon. Magpadala kayo ng pahayag o sertifikasyon na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. meron dito 16,000 ang balanse niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya. Ayawn! Ito namang AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng nagpalit ng direktor kasi yung Bakit? dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payaglaban dito sa mag-asawang BP Sara at Mascarpio. Naku. Presidente Duterte, Naku BP po, Sara, patay tayo dyan. Kitty Lacha, Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Naku naman. Yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng 500,000 o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan.
minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Yun. Bakit kanyo? Ganito, Mm. halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Mm. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, tinime deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Okay? Pag yan, di dumating yung kanyang period para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Di, pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, di maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo, Mm. ililipat. Kasi kumita na natapos na papasok mo na naman. Yun i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record na ulit. Madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng sa record ng AMLAC, naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo tinime deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 taon. Mm. Pero hindi yung ibig sabihin na ganyan ang pera mo ng kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Yun. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Mm. Kita, ganun. Kaya nga, abot talaga sa 10 taon, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Baka nga milyonaryo na ako eh. Yan ang pinipresenta nila. Ayaw ho sanang gawin yan. Kasi mahilig ako magpasok, maglabas ng pera dun eh. Na-enjoy ko lang, hobby ko lang. Oo. Papasok ako, tapos withdraw ko para may hawak ako. Pero gusto ko, kasi may ugali tayo na gusto natin nakikita yung bank account natin sa mga app na, uy, may pera ka. Diba? Pero at the same time, para kang hindi secure pag wala kang hawak na pera. Weird nga di ba? May pagkaganon eh. So ako, maglalabas ako ng pera, halimbawa. Kailangan, gusto ko may hawak ako lang pera. Pero pag nabawasan yung bangko ko, babalik ko na naman. Tapos pagka nagkapera na naman doon, gusto ko hawak ko na naman yung pera. Pabalik-balik lang, pero actually same lang naman yun. Pero imagine niyo how many transaction yung nangyayari doon. Lahat yun tinototal. Mantakin mo, Brad. Nung pinalitan itong bagong direktor, pero dahil bago na, siyempre nakisama na. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na. Sinisiraan nila ng gusto ngayon. Ayun. Kaya pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC.
Nako, demanda nyo yan. Ito kay Trililing. Tama. Dahil Oh. misrepresentation eh. Kumbaga, estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel yun na. Yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya huwag ho Yan. kayo magpapapaniwala. Basta. Dahil may narinig ako, naniniwala. Grabe pala, ganito. Teka muna, huwag ho kayo basta maniniwala. Mm. Tandaan nyo ha, ulitin ko, ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pag pasok ulit, deposit na naman. Yung transaction na yun, kinocompute nila. Nako. Yung total, lalabas ng bilyon na yung pera mo sa 10 taon. Mm. Yun. Yung. Ayan. Naku po, alam niya po. O, ayan na. Malinaw, di ba? So, mga kababayan, yan po ang ating inaantay ngayon. Yung demanda ho dito sa bagong AMLAC. Sana nga matuloy. At doon sa na paulit-ulit na bitter na kaning sundalo na si Trillanes. Bakit ba tinawag na kaning sundalo yan? Di ko alam pero yan ang tawag nila eh. Ako, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng kaning sundalo. I-comment nyo nga dyan pagka alam nyo yung kaning sundalo. Di ba? Kasi paulit-ulit yan na sinasabi, kaning sundalo yan.